Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malalaking bitak at paglubog ng isang water impounding project ang isa sa mga pinsalang idinulot ng bagyong Goring sa Cagayan. At dahil hindi pa nakakaalis ang bagyong Goring at may isa pang bagyo na binabantayan, pinaghahandaan naman ang posibleng pagbaha. Dagdag problema pa ang kawalan ng kuryente sa 10 bayan doon hanggang kanina. Ang sitwasyon doon tinutukan po live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Mel, Emil, Vicky, patuloy pa ring binabantayan ng otoridad ang water impounding station dito sa bayan ng Alcala. Bukod sa water impounding station, binabantayan din ng PNP ang mga residente na nasa evacuation center. Puwersahan ng inilikas ng PNP at MDRRMO ang 56 na pamilya o 159 na individual sa barangay Kabuluan, Alcala, Cagayan dahil sa nadiskubring malaking bitak at paglubog ng bahagi ng small water impounding project. Halos mapuno na raw kasi ng tubig ang water impounding project kasunod ng malakas na pag-ulang dala ng bagyong Goring. Talagang ninenervyos ma'am kasi first time in history na ganyan yung aming dam dito sa Kabuluan. Bantay sarado rin ang mga apektadong residente na tumutuloy muna sa Kabuluan Elementary School. Nakabantay pati ang ating katuwang din natin ng BFP, pati mga tao ko nandun pa sa area until now, ma'am. Nag-inspeksyon na ang Mines and Geosciences Bureau sa lugar. Anila, may tuturing na landslide na nangyari, kaya't dapat munang manatili sa evacuation center ang mga residente. Dahil naka-force evacuation naman na po yung mga tao, which is good, panatilihin po muna natin silang naka-evacuate until such time na ma-evaluate po talaga itong areang to. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng antas ng tubig sa water impounding station. Ang ginagawa ng lokal na pamahalaan ay binuksan na yung valve ng water impounding station at tuloy-tuloy yung pag-release ng tubig dire-diretso sa irrigation canal. Samantala, mahigpit ding minomonitor ng PDRRMO ang Cagayan River. Dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog, pinaghahanda na ang mga bayan ng Tuaw, Amulong, Alcala, Piat, Peña Blanca, Tuguegarao City na posibleng bahain. And yung binagsak na ulan sa Vizcaya, Quirino and Isabela, ini-expect pa natin na bababa pa sa province. Sa ngayon, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa 10 bayan sa probinsya. Wala pang supply ng kuryente sa 210 na barangay sa 11 bayan. Vicky, as of 5 p.m. nasa 6 meters ng antas ng Cagayan River. Samantala, patuloy pa rin binabaha ang ilang lugar dito sa probinsya ng Cagayan. Bukas, Vicky, first day ng balik eskwela, pero dito sa probinsya ng Cagayan, suspendido ang klase sa lahat ng antas dahil merong mga schools na lubog pa rin sa baha habang meron namang mga schools na ginagamit na evacuation center sa ngayon. Vicky? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa Ilocos Sur naman, gumuho ang ilang bahay sa tabing ilog. Kaya pinag-aaralan ng isailalim sa state of calamity ang bayan ng Narvacan. Nakatutok live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mel, nakatayo pa ang nasa 11 tahanan sa Barangay San Pedro at isa sa Nongoneg West sa tabi ng ilog. Pero idineklara na ng LGU ang mga ito na totally damaged dahil anumang oras ay maaaring gumuho ang lupa. Yun lang. Ang bahay na ito sa Barangay San Pedro sa Narvacan, Ilocos Sur. Isa sa ilang bahay sa lugar na nilamon ng lumaking ilog, bunsod ng pagulang dala ng bagyong Goring. Oh my God. Kabilang dyan ang tahanan ni Mang Rogelio. Wala na silang nagawa kundi lisanin ang bahay na ilang taong ipinundar. Dawatin miti agtuturoy ma'am ta dawatin mi ikanda kami kumati ko ha. Pagpatadaran di balay mi mo pag umalisan mi ma'am. Ang malaking bahay na ito ni Nanay Genoveva kailangan na ring iwan dahil sa peligro sa lugar. Malagyan daw sana ng slope protection o flood control ang ilog. Ilipas datap no hanan nga maala dagiti balbalay mi. Ta kakaasi kami mot dito yung maglalo ka
Awanan ti amumi nga pagyan ami. Kasi mo ti tiyempo naman ang tanod na bagyo na natoy. Amok nga awanan ti talgad mi dito eh. So nagpakpakaasi kami kada kayo apo nga tuturay. Apo presidente tulungan da kami dito ita. Saanin nga matindag dagiti balbalay mi. Wala na ring tao sa ibang bahay. Ang ilan, isinalba na ang kanilang mga gamit. Habang pinagbabaklas naman ng ilan ang parte ng bahay na pwede pang mapakinabangan. Sa pagsusuri ng LGU, 11 bahay ang anumang oras ay maaaring gumuho. Pero ang mga residenteng ito ng Barangay San Pedro, dati nang nawalan ng bahay nang tangayin sa tabing dagat. Inakala raw nilang ligtas sila sa nilipatan pero naulit ang nangyari. Dating batis daw ang ilog na makipot at halos natutuyo kapag tag-init. Pero sa pagbabago ng panahon at pagdaan ng malalakas na bagyo, naging tila malawak na ilog na ito at di kalayuan ay kita na ang bukana. Sa ngayon nasa 1,771 na pamilya ang apektado, katumbas yan ng 5,446 na individual mula sa 22 bayan. Yung mga iba ma'am ay nakauwi na po, pero mayroon pa ding 2 barangay na nasa evacuation center sa ngayon. Meron tayong 52 families at may 175 individuals. Pinag-aaralan na ng LGU ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan ng Narvacan dahil sa matinding baha at pinsala sa mga estruktura. Mel, sumatotal na sa 13 bahay na ang idineklarang totally damaged dito sa Narvacan, Ilocos Sur. Ayon sa DSWD, nakahanda namang magbigay ng financial assistance sa mga apektado. Mel? Maraming salamat at ingat kayo ha. Ivy Hernando po ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. At pasukan na nga sa mga pampublikong paaralan bukas, pero sa ilang eskwelahan, problema ang silid at gamit na pinerwisyo ng baha. Ang posibleng solusyon sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mahigit 1 buwan matapos ang bagyong Egay at mga pag-ulang dala ng habagat, hindi pagmumuho pa ang baha sa Doña Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Isang araw bago ang pagbubukas ng klase, wala raw munang magagawa sa mga classroom na lubog pa sa tubig. Nililinis naman ang mga classroom na pwede nang gamitin. Sa eskwelahan na ito sa Kalumpit, Bulacan, 6 sa mga classroom ang may tubig pa rin. At makikita nyo naman dito mismo sa harapan, meron pa ring tubig, pati doon sa bandang likuran. Pero ang tinitiyak ng pamunuan ng eskwelahan ay hindi naman daw lulusong sa tubig ang mga bata. Katunayan, ilan sa mga classrooms ay kinonvert nila. Ang isa sa mga klase, gagawin dito mismo sa entablado ng paaralan. Dahil dyan, shifting daw muna ang klase na nangangahulugan ding mababawasan ng school hours ng mga bata mula 6 na oras magiging 4 na lang. Pipilitin naming mahabol yung mga lesson na hindi namin na-tackle sa pagbabalik po ng regular classes namin. Katulad po niyan, may padating pa po tayong bagyo. Kaya hindi po kami umaasa na ito po ay by September ay tuyo. Abutin pa po ito siguro mga October hanggang November. Depende po sa panahon. May ilang electric fan at isang laptop din daw na nasira. Ang mga module at libro na nabasa ng baha, kailangan ng itapon. Ayon sa Department of Education o DepEd, nasa 440 classroom ang nasira ng bagyo at mga nakalubog pa sa baha. Sa San Miguel May Sulao High School sa Kalumpit pa rin, wala ng baha. Tinatapos na lang ang paghahanda sa ilang classroom. Pero batid daw ni Teacher Almira na pwedeng bahain muli ang kanilang eskwelahan. Sanay na po kami dahil every year naman nagkakaganon. Pagka dumating yung mga bagyo na nagkakaroon ng cancellation of classes, yung mga baha na yan, nag-ship po kami ng module at saka online classes para yung learning po ng mga bata hindi maantala. Ayon din sa DepEd, maaari nang ipamahagi ang mga module sa simula pa lang ng klase para madaling makapag-shift kung makansela ang klase dahil sa masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Muling iginiit ng AFP na dapat tigilan ng China ang ginawa na naman itong panghaharas sa ating resupply mission itong weekend. Matinding tapatan dahil ang barko ng Pilipinas papuntang Pag-asa Island
binuntutan ng China pero binantayan din ng isa pang barko ng Philippine Navy. Nakatutok live si Joseph Mo. Joseph. Vicky, ang bagong video nga ng pagbuntot ng China doon sa resupply ng resupply mission ng Pilipinas sa Pag-asa Island ang matutunghayan nyo sa report na ito. Sa videong kuha mula sa BRP Laguna, kitang sumasabay sa paglalayag nito ang isang barko ng China sa bahaging malapit na sa Pag-asa Island. Malapit na? Kasi yun na yung tower nila tsaka yung mga building na itinayo nila, yun sa dulo ng barko. Malapit na sa Pag-asa. Pero buntot pa rin ang buntot ng mga yan ang isla. Martes tumulak ang BRP Laguna papuntang Pag-asa sa Kalayaan, Palawan para magdala ng mga supply roon. Pero nasiraan ito sa laot at itong Sabado lamang sila nakarating doon. 6:30. Lapit na nga yan. May 100 meters na nalayon dito, galing dito. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, ang Chinese Navy Warship 630 ang bumuntot sa BRP Laguna. Ayon sa isa pang source, inescortan din naman ng barko ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar ang BRP Laguna hanggang ligtas na makarating ito sa Pag-asa. Sabi naman ng AFP Chief of Staff, dapat po talaga ay ihinto nila yung ginagawa nilang coercive and dangerous tactics, no? At yung pag-challenge nila sa atin. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pag-asa, bagaman aali-aligid na talaga ang mga sasakyang pandagat ng China sa Pag-asa Island, ngayon lamang daw nila binuntutan ang isang resupply mission doon. That's very new to us. May intimidation would worry us. Ayon sa isang maritime law expert, anti-submarine corvette o barkong pandigma ang Chinese Navy Warship 630. Karaniwan na raw ang mga barko ng China malapit sa Pag-asa Island dahil may tila base sa katabing artificial island sa Subi Reef. Kasi nga, ginagawa nilang base talaga yun eh. So, nakatambay sila doon. Posible raw madalas ang pagbuntot o shadowing ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas dahil di raw sakop ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang galaw ng mga barko ng mga Navy. Except if they are passing through the territorial seas of states. Diyan sa South China Sea, the problem precisely is disputed yung territorial seas. Kaya mahalaga raw maayos ang mga pasilidad sa Pag-asa Island na hawak na ng Pilipinas noon pang 1940s at tila napabayaan noon pang 1970s. Without those facilities, if we just allow, for example, the runway to be eroded, we're limiting our ability to access these islands. And access to these islands is vital if we want to maintain our sovereignty. Plano na ng Kongreso na dagdagan ng pondo para ma-develop ang ating mga teritoryo. The name of the game is effective presence in the South China Sea. Tayo, kailangan din natin mag-step up dun sa ating effective presence in the area. Tila nagtatago ang dagat pusa naman ang paglalarawan ng isang international studies professor sa Pilipinas at sa China na gustong ipakitang kontrolado nito ang West Philippine Sea. Pero asahan na raw na marami ng mga kaalyadong bansa ang Pilipinas na magmamatsyag dito. They're impressed and telling us a message, we're here, we're watching you. The Americans will also make their presence be felt. And sooner or later you'll have the Australian and even the Japanese. Sinusikap pa namin kunan ng panig ng China kaugnay ng ginawa nitong pagbuntot sa barko ng Pilipinas. Vicky, alam mo, kwento ng mga taga-Pag-asa, no? Yung mga buntis kapag kabuwanan na. Dahil walang ospital, kapag kabuwanan na, ililipat na sila dito sa Puerto Princesa para dito mga anak. Kaya hiling sana nila na madagdagan nga ang mga pasilidad doon sa isla. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Dinagsa ang unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa barangay at SK elections kaya inagahan ang cut-off sa ilang lugar. Sa Taguig naman, nagkalituhan sa mga barangay na dating sakop ng Makati. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Animoy piyesta ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa simula ng election period para sa barangay at SK elections na may ceremonial kick-off sa Kartilya ng Katipunan Monument sa Maynila. 12:01 ang hating gabi talaga kanina yan naging epektibo at tatagal hanggang November 29.
Simula na rin ito ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga gustong maging barangay at SK officials na natuloy kahit sa mga binahang lugar at kahit sa Negros Oriental kung saan may pending na kahilingang ipagpaliban ng eleksyon. Sa Maynila, nag-cut off na ng tanghali sa dami na naghain ng COC. May kakandidato pa sana sa SK pero overage na pala. Kakasuhan siya ng falsification of public documents at perjury dahil peke ang isinumiteng birth certificate. Sa Taguig naman, nagkalituhan sa mga EMBO barangay dahil ang precinct number noong bahagi pa sila ng Makati ay pareho sa ilang presinto sa Taguig. Dumagsa mga kakandidato sa barangay SK elections sa unang araw pa lang ng pagkahain ng Certificate of Candidacy. Nagulat dito ang COMELEC dahil pagkahain ng COC, hindi na pwedeng gumawa ang kandidato ng anumang maituturing na premature campaigning. Bawal magdidikit, magkakabit ng kung ano-ano dahil sila ay kandidato na kahit wala nakalagay na vote for, pero pag mumukha mo ang nakalagay dyan, ibig sabihin yan, pinopromote mo ang sarili mo, ini-influensyahan mo ang botante, and therefore nangangampanya ka. Sakop din ang social media. Babala ni Garcia, ang premature campaigning ay pwedeng mauwi sa kanselasyon ng kandidatura, diskwalifikasyon o pagharap sa kasong kriminal. Kung ngayon pa lang na kandidato kayong lahat ay hindi sumusunod sa patakaran, ano ang mai-expect ng pamayanan pag kayo ay mga nanalo na? Sa October 30 naman ang mismong botohan, kung saan tigmahigit 40,000 punong barangay at SK chairperson ang ihahalal. Tighalos 300,000 miyembro naman para sa sangguniang barangay at sangguniang kabataan. Mahigit 70 milyon naman ang rehistradong bumoto. Ang bawat kandidato pwedeng gumastos ng hanggang 5 piso para sa kada botante sa tinatakbuhan niyang lugar. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi pa nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goring. May isa na namang bagyo na nagbabadyang pumasok sa PAR ngayong linggo. Kaya kasabay ng paghahanda sa pagpasok sa eskwela o trabaho bukas, siguraduhin na updated rin ho kayo sa lagay ng panahon. Dahil pa rin sa bagyong Goring, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, pati na ang eastern portion ng Isabela. Asahan pa rin ang malakas na bugso ng hangin at ulan. Huling namataan ng bagyong Goring sa layong 260 km silangan ng Tuguegarao City. Hanggang 155 km per hour ang lakas ng hangin at aabot sa 190 km per hour ang bugso. Northward ang kilos nito sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, lalapit sa Batanes sa bagyong Goring sa Miyerkules. Hindi rin nirurule out ng Pag-asa ang posibilidad na maglandfall ito. Pagkatapos ay tutumbukin ng bagyo ang southern portion ng Taiwan, tsaka ito lalabas ng PAR sa Huwebes. Pero kasabay ng pagkilos palabas ng bagyong Goring, inaasahan namang papasok sa PAR ang isa pang bagyo sa Miyerkules o Huwebes. Haikui ang international name ng tropical storm na ito at tatawagin sa local name na Hana pagpasok sa PAR. Sa ngayon, wala pa yang epekto sa bansa. Ang bagyong Goring at hanging habagat ang patuloy na magpapaulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas maulan na sa Northern Luzon, Zambales, Bataan, pati sa Mimaropa. May heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Pagsapit ng hapon, may pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Central Luzon pati sa ilang bahagi ng Bicol Region. May tsansa rin ho ng ulan bukas sa Metro Manila kaya sa mga teacher at estudyante na magbabalik eskwela bukas, siguraduhin may payong sa inyong bag bago ho kayo umalis ng bahay. Sa mga kapuso natin sa Visayas, may pag-ulan na sa umaga sa western portion, gayon din sa Leyte provinces. Pero magpapatuloy yan sa hapon at meron na ring ulan sa ilang bahagi ng Samar provinces. Sa mga taga Mindanao naman, good news dahil mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pero kung may lakad sa hapon, magdala ho ng kapote o payong dahil posibleng umulan sa ilang parte ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Suc-Sargen. Dahil pa rin sa habagat at bagyong Goring, magiging maalon at delikado pa rin pumalaot o bumiyahe sa ilang baybayin ng bansa. Kaya mag-ingat ho mga kapuso.
At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan, anuman ang panahon. Thanks, Maureen. Sa ibang balita, may hahabol pang taas presyo sa ilang produktong petrolyo simula bukas, huling Martes ng Agosto. 70 sentimo po yan sa kada litro ng diesel, habang 30 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. May dagdag ding 80 sentimo sa presyo kada litro ng kerosene. Sa ngayon, halos 6 na po hanggang mahigit 70 piso na po ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. Mahigit 6 na po hanggang mahigit 80 piso naman ang kada litro ng gasolina at nasa 77 hanggang higit 70 piso ang kada litro ng kerosene. Anumang patok at bago, mapa trends, online, fitness, lifestyle, technology at iba pa, sasabayan natin. Kasama muli natin ngayong gabi ang ating game changer, si Martin Javier. Thank you, Mel. You mentioned sasabayan, pero mahirap yan dahil sa bilis ng ating i-feature today. Making her name one race at a time is Bianca Bustamante, na kahit 18 years old pa lang ay pasok na sa Fast World of F1 Academy, ang pinakaunang Pinay na nag-compete doon. Kaya tara, let's change the game in the world of motor racing! May tuturing na physically at mentally demanding ang sport na racing, and making her name in the global arena is 18-year-old Bianca Bustamante. Tara, kilalanin natin siya dito sa Game Changer. In the world of open-wheel single-seater racing, Formula 1 ang pinakamataas na antas sa international stage. This year, naglabas ang Formula 1 ng bagong all-female category for youth drivers, ang F1 Academy. At si Bianca lang naman ang kauna-unahang Pinay to qualify and compete. That's why it's an honor to have Bianca with us today, showing us how it's done. Alright, so we're here right now overlooking the track. Sabi niya sa atin, she can go as fast as 160. Thank you so much for having me here. How did you get into it? Yeah, I was years old and my dad introduced me into racing because he was really passionate about it, you know. I couldn't stop driving ever since. But the road to her dreams was not easy. Kinailangang magtrabaho ng kanyang ama sa US to make ends meet and to support her love for racing. Lalo't ang isang race abroad, umaabot lang naman sa 150,000 pesos. Sabi ko sa parents ko na willing ako i-sacrifice lahat and they would do the same for me, you know. And soon enough, she started winning races. At the age of 6, pinanalo niya ang kanyang first local race. 8 years old naman siya when she won her first international race in Macau. Fast forward to this year, at the age of 18, nang kunin si Bianca ng Prema Racing, isang Italian motorsport team para lumaban sa F1 Academy. From her professional go-kart, she needed a lot of training to move up and drive a legit Formula race car with a stronger engine, na umaabot lang naman sa 160 kilometers per hour ang bilis. My training, I would say, is one of the toughest numbers of lifts, of cardio training, hand and eye coordination. Pero in a Formula car, the car itself is nearly 500 kg. So you need to be able to turn the wheel without the help. And it all paid off dahil just last May, Bianca made history as she made her first career victory, finishing first in one of her races in Valencia, Spain. At nasundan pa yan ng isa pang panalo, this time in Monza, Italy. First Filipino to win an FIA sanctioned race, F1 Academy race. I think, you know, it wasn't just for me, it was for everyone. Ngayon, naghahanda na si Bianca para sa last track of the season this October na gaganapin sa Austin, USA.
That's it mga kapuso. Thank you so much Bianca for joining us here on Game Changer. Again, exciting times ahead. Looking forward to your races and we're very, very proud of you. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. And this is Bianca Bustamante, F1 Academy Racer. Changing the game! Nakalatag na po ang mas mahigpit na mga checkpoint para sa barangay at SK elections. Ang ilang bawal para hindi masita, alamin sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, simula sa araw na ito, asahan na raw ang kaliwat kanang mga COMELEC checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito'y bahagi pa rin ng isinasagawang paghahanda para sa paparating na barangay at SK elections. Kalabosong sakay ng isang tricycle sa Lawag, Ilocos Norte matapos makainitan ng pulisya nang parahin sila sa election checkpoint. Lasing umano ang sakay. Maging dito sa Luzon Avenue sa Quezon City, masusing tinitingnan ng mga pulis ang halos bawat sasakyang dumaraan. Ilang metro bago sumapit ang pinaka-checkpoint, pinapaminor na nila ang daraan. Pero in random lang naman yon, in random lang. Para hindi kami makakos ng traffic sa ibang motor vehicle. Kung mapapadaan daw ng mga checkpoint, huwag mataranta, lalo kung wala namang tinatagong kontrabando. Maiging ibaba ang mga bintana. Kung gabi, patayin ang headlights at buksan ang cabin light ng sasakyan. Ihanda ang lisensya at rehistro ng sasakyan sakaling hanapin ng mga pulis. Ang mga checkpoint personnel ay limited lamang sa visual search. Okay? Plain view doctrine. Walang pwedeng pabuksan na bag, walang pwedeng pabuksan na kung ano pa man dyan pag ayaw nyo. Dahil simula na ang gun ban, huwag nang magdala ng baril kung hindi kayo kasama sa mahigit 1,000 binigyan ng COMELEC ng gun ban exemption. Ito ay pagpapaniguro na ang lahat ay magiging safe and secure. Hanggang kanina tanghali, 5 firearms na ang kinumpiska ng PNP at 5 ang inaresto. Siyempre, pagka gun ban, kanselado yung PTC tsaka yung lisensya, kailangan kumuha sila ng permit sa COMELEC. Posible ring masita ang may dalang sobra-sobrang pera na higit kalahating milyong piso. Kausap na rin ng COMELEC ang Bangko Sentral ng Pilipinas Anti-Money Laundering Council at mga kumpanya ng e-wallets para malaman kung sino ang nagpadala ng pare-parehong halaga sa maraming tao. Bawal ang vote buying at pagbebenta ng boto. Wala namang problema sa mga nakausap kong dumaan sa checkpoint. Okay lang naman po para talaga yung sa safety, para safe din sa mga motorista. Basta wala lang maayos lang. Tama to sa 4 wheels, okay lang kasi kadalasan sa 2 bikes lang eh. Sa 4 wheels hindi sana, at least maganda yung general lahat. Hindi yung namimili lang. Kung magka-problema o may pang-aabuso, pwede raw magreklamo. Dapat daw may signage ang checkpoint kung saan nakapaskil ang pangalan ng election officer ng lugar, pati numerong pwedeng tawagan. Samantala, kabilang din sa bawal ngayon ang pagkakaroon ng bodyguards o security personnel ng mga kandidato, pagbabago ng teritoryo ng isang presinto o paglikha ng bagong presinto, pustahan sa magiging resulta ng eleksyon. Samantala, Vicky, sa mga sandali ito ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang COMELEC checkpoint ng mga kagawad ng QCPD Station 6 dito sa May Luzon Avenue. At good news, sa mga sandali ito ay wala pa naman silang naitatalang anumang paglabag sa COMELEC Omnibus Election Code. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Good news naman sa sports. Panibagong karangalan ng hatid sa bansa ni Pinoy Olympian at pole vaulter EJ Obiena. Wagi sa silver medal si Obiena matapos niyang ma-clear ang 6-meter jump sa World Athletics Championships sa Budapest sa Hungary. Kapareho yan ang kanyang personal best at Asian record noong Hunyo sa bansang Norway. Ang silver medal na naipanalo ni Obiena sa World Athletics Championships ang kauna-unahan para sa Pilipinas sa naturang patimpalak. Si Armand Duplantis ng Sweden ang nakaginto, habang bronze naman ang nakuha ng pambato ng Amerika at Australia. Sa social media, sinabi ni Obiena na alay niya ang medalya sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Nagpasalamat din siya sa lahat ng nag-cheer sa kanya,
lalo na raw sa awarding ceremony. Mga bayani ng iba't ibang henerasyon ang binigyang pugay ngayong National Heroes Day. Pero kilala pa ba sila ng maraming Pinoy, lalo yung mga bahagi ng kasaysayan? Yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Mark Salazar at Ian Cruz. Nag-alay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani ang Pangulo. Pagkilala hindi lang sa mga kilalang bayani, kundi sa iba pang nag-alay rin ng buhay para sa tinatamasa nating kalayaan. At hindi lang daw sila, bayani rin daw ang mga buhay na nagbibigay inspirasyon. We unleash the hero in us when we act genuinely for the good of another, impelled by causes and motives greater, more noble than mere personal interest or vainglory. Tulad ng mga lineman na nagbabalik ng kuryente sa gitna ng bagyo. Mga magsasakang nagtataguyod ng seguridad sa pagkain. Ang mga guro na nagtuturo kahit sa malayo, sa kabila ng maliit na kita. At ang mga OFW na bagong bayani ng bansa. Their heroic acts, small or large, go a long way and make our country and the world a better place. Mabuhay ang kabayanihan ng puso na nasa puso ng bawat Pilipino. Holiday ngayon dahil sa pagdiriwang ng bansa ng National Heroes Day, pero marami pa rin kaya sa ating mga kababayan ang bati dito. Bakit po holiday tayo ngayon? Heroes Day. Heroes Day. Sino paborito nyong bayani? Jose Rizal. Pag National Heroes Day, ano po ibig sabihin nun? Holiday. Dahil? Heroes Day. Sino po ang ating ama ng himagsikan? Andres Bonifacio ba? Tama. Nabuhay yung history ko. Mga bayani mula sa simula ng kasaysayan hanggang kasalukuyan din ang binigyang pugay ng pangalawang Pangulo. Nang mag-alay ng bulaklak sa dambana ni Lapu-Lapu sa Mactan, Cebu. Datu Lapu-Lapu's triumph in the pre-colonial Philippines is a powerful manifestation that we are a race of people who are selfless and fearless. Ngayon may kalayaan na mula sa mananakop. Tinatawag pa rin daw ng panahon na maging bayani ang bawat isa. Sa Maynila, pinangunahan naman ng Vice Presidente ang tribute sa ilang sundalong nag-ambag ng kabayanihan sa combat zone sa makabagong administrative and logistics functions, community service at education. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, get ready to experience the Barda Magic para sa upcoming primetime series na Maging Sino Ka Man this September. Pero bago natin mapanood yan, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman behind the scenes? Makichika tayo kay Nelson Canlas. Teaser pa lang ng Maging Sino Ka Man, ramdam na raw ng fans ang chemistry ng tambalang Barbie Forteza at David Licauco. Kaya excited na raw sila sa full experience ng Barda Magic sa pagsisimula ng inaabangang upcoming primetime series. Here are 5 things you should know about Barda's version of the hit 90s film. 1. From pambansang ginoo to action star real quick. Gugulatin daw tayo ni David sa opening action scene niya sa serye kung saan naglambitin siya sa isang truck. May init po ang mga eksena, lalong-lalo na siya. Abangan niyo po ang opening scene ni Carding. Walang double. Walang double. Wala. 2. Ang nagpapanggap na lalaking si Monique para maging katawang lalaki. Kinailangan magsuot ni Barbie ng binders. Ang resulta, pogi at nakakabilib na asta. Naparad ko yung preview kanina, nakita ko yung oo. Nakita ko si Barbie, talagang grabe. Napakagaling. Speaking of Barbie, abangan daw ang eksena niya sa Manila Bay kung saan lulan siya ng isang moving barge. And be the judge kung halata daw ang takot niya. That's our number 3. Number 4, sanggano at laking hirap ang role ni David. Kaya't maraming eksena, pati na ang mga motor chase scenes. Kinunan sa mga iskinita ng Quezon City at Maynila. Para authentic daw ang feels ng mga eksena ay kinukunan nito sa mga makikipot na iskinita katulad nga nito, yung papunta sa bahay ni Carding. Ito ang bahay ni Carding, ang kanyang mansyon.
And last but not the least, hindi na kinailangan ni Barbie at David na mag-workshop bago simulan ang serye. Dahil malaking tulong na raw ang nabuo nilang friendship mula pa sa Maria Clara at Ibarra bilang Binibining Clay at Ginoong Fidel na nasundan pa ng maraming projects together. Ako naman ever since kasi parang ang gaan lang pag andito si David sa set. Parang feeling ko lagi I have someone to talk to. Kunyari pagka pagod na ako, parang ang gaan lang pag nakikita ko siya. Kanina, ka-eksena ko yung bata, parang iba, parang medyo kinakabahan ako. Familiarity rin kasi with Barbie, so like everything is easier around her. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Oh, sige na, mag-thank you na. Thank you, Ayan, Iya. ayan. Sige, very good. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumang. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.